This afternoon po, Pastor George is back. Okay, ayun Pastor, napansin nila na yung English service hindi masyado, or at least hindi lang nag-react. So, itutuloy niyo po ang pangalawang bahagi natin sa chapter 15 ng 1 Corinthians. Kung ang huling chapter po ay tungkol sa speaking in tongues, itong chapter 15 is all about resurrection, the truth of resurrection. No? So, ano po, ngayong hapon, si Apostol Pablo sa kanyang kasulatan, no, he will impart yung kanyang siya din ay nakapag-receive ng blessing of salvation through Christ at ang kanyang testimony. Kaya po, as usual, ang songs natin will help us worship the Lord. We will worship the Lord through these songs. And ang unang kanta po natin ay How Great. We will declare the mercy of God. Pangalawa, O kahanga-hangang biyaya, kung saan po kakantahin natin, we will sing about how God's grace is greater than our sin. Kapag tayo po ay repentant, napakalaking burden ang kasalanan, and yet God's grace exceeds our sin. At pangatlo po, o kay tamis ng na kay Jesus, no, kung saan po pag-uusapan that we have security, we have assurance of salvation. We can hold on to it. We can cling on to it despite the attacks of the deceiver. So, let's worship together. Tayo po ay tumayo and let's sing How Great is Our God. How great is the Lord our
Salat lungkot. Salat lungkot ko'y parang alon, nagbabantang ako'y ibaon sa biyaya ng Panginoon. Kaluluwa ko ay nakapanlong, o kailangan nitong biyayang pagliligtas, o kailangan ng kay Kristong pagpapatawad. Kahihiyan ko. Kahihiyan ko'y di malingin, pagkat ubod ng damit dungis. Ngunit sa biyayang tumigis, maruming puso ko'y luminis. O kailangan nitong biyayang pagliligtas, o kailangan ng kay Kristong pagpapatawad, o kailangan nitong biyayang pagliligtas, o kailangan ng kay Kristong pagpapatawad. O kay tamis. O kay tamis ng na kay Jesus, ako ngayon ay anak na ng Diyos. Ang aking sala'y hinugasan, langit sa akin ay binuksan. Ang aking awit at salaysay ay pagpupuring walang humpay. Si Jesucristo, Panginoon, dinadakila sa maghapon. Nagkay Jesus. Nagkay Jesus ay magpasako, pangitain ko'y nagbuhat sa Diyos. Mga anghel na nagbabantay, sugo ng Diyos na mapagmahal. Ang aking awit at salaysay ay pagpupuring walang humpay. Si Jesucristo, Panginoon, dinadakila sa maghapon. Mayapang buhay. Payapang buhay ay nakamtan, nag si Jesus ay pagtiwalaan. Dalangin ko ay mataimtim, naghihintay na siya'y dumating.
Mga Gawa, Kabanata 9, talatang 3 hanggang 16. Naglakbay si Saulo papuntang Damasco, at nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Natumba siya sa lupa at narinig niya ang isang tinig na nagsasabi, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig?" "Sino kayo, Panginoon?" tanong niya. "Ako'y si Jesus ang iyong inuusig," tugon niya. Tugon ng tinig sa kanya, Tumayo ka at pumasok sa lungsod, at do'y sasabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gagawin." Natigilan ang mga kasama ni Saulo nang marinig nila ang tinig, ngunit wala naman silang makitang nagsasalita. Tumayo si Saulo at nang dumilat, hindi na siya makakita. Kaya't siya'y inakay ng mga kasama niya hanggang sa Damasco. Hindi siya nakakita sa loob ng 3 araw, hindi rin siya kumain ni umiinom. Sa Damasco naman ay may isang alagad na ang pangalay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa pamamagitan ng isang pangitain. "Ananias, ano po iyon, Panginoon?" tugon niya. Inutusan siya ng Panginoon, "Pumunta ka sa kalyeng tinatawag na Tuwid sa bahay ni Judas, at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalay Saulo. Siya'y nananalangin ngayon. Sa isang pangitain, nakita niyang pumasok ka sa kanyang kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang siya'y makitang muli." Sumagot si Ananias, "Panginoon, marami na po ang nagbalita sa akin tungkol sa taong ito at tungkol sa mga kasamaang ginagawa niya sa inyong mga hinirang sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihan galing sa mga punong pari ng mga Hudyo upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka roon, sapagkat pinili ko siya upang ipangaral ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. Ipapaunawa ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin." Maari na po tayong maupo para po sa panalangin. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na ito na ibinigay niyo sa amin, na kami po ay magkasama-sama upang kayo ay aming masamba bilang isang iglesia. At Panginoon, tunay nga na kayo ang dakilang Diyos, tapat, maawain at punong-puno ng grasya. Kaya po kami ay nagpapakumbaba sa inyong harapan at aming itataas po ang inyong pangalan sa hapong ito dito sa aming kalagitnaan. Panginoon, dinadalangin po namin sa inyo ang aming bansa, sa aming mga leader, ang aming presidente, hanggang sa pinakahuli-hulihang opisyal ng gobyernong ito. Panginoon, bigyan niyo po sana sila ng katalinuhan, proteksyon, at gabayan niyo po sana sila na makayanan nilang maipamalakad ng matuwid at ng may integrity ang aming bansa. At naway makatulong talaga doon sa mga kababayan naming naghihirap. Tinataas ko rin po sa inyo ang aming iglesia, Panginoon, lalong-lalo na sa mga gawain na aming gagawin sa natitirang araw pa ng taon na ito. No, like yung sa aming volunteers Christmas party, doon sa lalong-lalo na yung sa aming Christmas service na gaganapin sa December 24, at iba pang mga evangelistic events na gagawin dito sa aming iglesia. Lord, sana po ay pagpalain nyo ito upang aming maisakatuparan ang inyong dakilang komisyon na ipalaganap ang inyong ebanghelyo. Panginoon, tinataas po rin namin sa inyo ang aming mga kapatiran na may karamdaman. Marami ngayon ang
ang inuubo, sinisipon, inaatake ng hika, no, at may mga nagkaroon pa ng dengue. Lord, kung sino man sa amin ang may karamdaman, ang hinihiling po namin ay kagalingan na nagmumula sa inyo. Lalong-lalo na para sa aming kapatid na si Nanay Eva, Lord, unang-una sa lahat ay nagpapasalamat din kami kung paano niyo po siya sinustain all throughout dito sa kanyang ordeal na ito, na alam po namin na hindi po ito madali at nakakatakot pa nga kung iisipin dahil nalagay sa alanganin ang kanyang buhay. But Lord, alam po namin na kayo ang Diyos na dakila, ang Diyos na tapat. Salamat at nakauwi na siya sa kanilang tahanan, ngunit hindi pa rin po tapos ang kanyang pagpapagamot. Naway kayo po sana ang siyang magbigay ng katalinuhan sa kanyang mga anak, sa kanyang asawa, at hindi lang po yun, kundi pati provision na rin po. Kaya Panginoon, sa oras na ito ay itinataas po namin ang natitirang oras dito sa hapong ito. Naway mangusap po sana kayo sa amin sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu. At naway tanggalin niyo po kung anuman ang nag-distract sa aming isipan. At sana Panginoon, ang mga salita na manggagaling sa inyong banal na kasulatan ay hindi lamang manatili sa aming isip, kundi sana ito ay bumaba sa aming puso at aming maisabuhay. Salamat pong muli sa pagkakataon na ito, naway mabigyan namin kayo ng kaluwalhatian sa aming kalagitnaan, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kumusta na po kayong lahat? No, hindi ko natatanungin kung na-miss nyo ba ako o hindi, kasi baka yung sagot ninyo ay katulad nun sa umaga. Napansin nyo naman na wala ako rito, no? 2 Sundays. No? Parang iilan lang yung tumatango. So, hindi nyo ako napansin na nawala ako rito. Pinagyabang ko pa naman dun sa Amerika na we are a loving church, sabi ko. No, we really love one another. No, kaya tandaan nyo, yung mga pastor ninyo, kasama dun sa love one another. Ha? Wag lang kayo-kayo, isama nyo kami. Ha? I love you too, Ate Grace. But anyway, I bring greetings from your brethren dun sa Amerika, sa Pillar Bible Church, dun sa Long Beach, California. No? Si Pastor Micah Anglo at si Mark Pakinggan ay pinapaabot sa inyo ang kanilang pagbati. At tunay nga na kami ay nagkaroon ng masayang karanasan, masayang experience doon dahil doon sa mainit na pagtanggap nila sa atin. Yun nga lang, iba pa rin talaga pag nandirito sa sarili nating church, di ba? Kahit nandun ako, ang nasa isip ko pa rin, ano kayong ginagawa nila doon sa GFC? Baka kung ano-ano na pinagagawa nila doon. Hindi naman po. But that's the reality. Na-miss ko kayong lahat. And it's nice to see all of you again today. Sige, baka mag-iyakan pa tayo. Puntahan na natin yung ating pangunahing talata. Ito ay makikita sa 1 Corinto chapter 15, verse 8 to 11. But for context sake, ay babasahin natin yung from verse 1 up to 11. Tayo po ay magsitayo. 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 11. Ngayon mga kapatid, ipinaalala ko sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo, na inyo nang tinanggap, na siya naman ninyong pinanindigan, na sa pamamagitan nito kayo ay ligtas, kung matatag ninyo itong panghahawakan. Malibang kayo'y sumampalataya ng walang kabuluhan, sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang akin ding tinanggap na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. At siya'y inilibing at muling binuhay ng 3 araw ayon sa mga kasulatan. At siya'y nagpakita kay Cephas at pagkatapos ay sa 12. Pagkatapos ay nagpakita siyang minsanan sa mahigit na 500 kapatid na ang karamihan sa mga ito
ay buhay pa hanggang ngayon, bagaman ang mga iba'y namatay na. Pagkatapos ay nagpakita siya kay Santiago, pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol. At sa katapusan, tulad sa isang ipinanganak ng wala sa panahon, ay nagpakita rin siya sa akin, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol at hindi karapat-dapat na tawaging apostol, sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Subalit sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako, at ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Sa halip, ako'y naglingkod ng higit kaysa kanilang lahat, bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na nasa akin. Dahil dito, maging ako o sila, sa gayon kami ay nangangaral at kayo naman ay nananampalataya. Pwede na po tayong magsiupo. 3 punto po ang aking ihahayag sa hapong ito. Una ay ang grasya ng Diyos sa pagbabagong loob ni Pablo, ang grasya ng Diyos sa ministeryo ni Pablo, at ang pinakahulihan ay ang grasya ng Diyos sa ebanghelyong ipinangaral. Alam po ninyo, I'm sure lahat tayo ay may mga kwento tayo kung paano tayo ibinago ng Diyos. No? Kung paano niya tayo hinugot mula sa ating kinasasadlakan na kasalanan patungo sa isang buhay na matuwid, na naaayon sa salita ng Diyos. At itong kaligtasan at itong pagbabago na nangyari sa atin ay isang testamento ng grasya ng Diyos sa ating mga buhay. At isa sa mga napakagandang istorya ng pagbabagong loob ay ang istorya ni Saul ng Tarsus o si Apostol Pablo. Alam naman natin na itong si Apostol Pablo ay dating isang Pariseo, no, isang deboto ng Judaism, at siya ay isang kaaway at isang taga-usig ng iglesia, ng sinaunang iglesia. Kanyang kinakalaban ang katuruan ni Hesukristo. Kung gayoy, kinakalaban niya rin ang ating Panginoong Hesus. At yung makikita natin sa ating talata sa hapong ito, ang katotohanan ng ating matututunan sa talatang ito, ay kung kahit gaano tayo karumi o kalalim na sa ating mga kasalanan, kahit gaano ka kasama sa iyong paningin, alam po ninyo, wala hong pwedeng maghadlang sa grasya ng Diyos para sa mga taong katulad natin. Taong mga hindi karapat-dapat na iligtas dahil sa ating pagiging makasalanan. Yan po basically yung gist ng ating sermon sa hapong ito. Kaya tingnan po natin yung ating unang punto, ang grasya ng Diyos sa pagbabagong loob ni Pablo. Sa verse 8 and 9, ang sabi rito, at sa katapusan, tulad sa isang ipinanganak ng wala sa panahon, ay nagpakita rin siya sa akin. Sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol at hindi karapat-dapat na tawaging apostol sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Alam po ninyo, pagdating sa chapter na ito, no, meron na namang panibagong issue na kinumpronta ni Pablo sa iglesia dito sa Corinto. At ano yung issue na ito? Ano ba yung issue na kanyang kinonfront? Itong pagtuturo na kung saan ang sinasabi ay wala daw muling muling pagkabuhay. Sorry. Wala daw muling pagkabuhay ng mga patay. At ito ay kumakalat doon mismo sa iglesia ng Corinto. At naalala ko yung sinabi ni Pastor Pedro last Sunday, kahit wala ako rito, pinanood ko kasi yun sa YouTube. Ang sabi niya sa wikang Ingles, we have no gospel if we have no resurrection. And hindi lang yun, sabi pa niya,
Sabi niya, the gospel is incomplete without the resurrection. At ito po ang gustong ihayag ni Pablo dito sa kapitulong ito. At kaya nga kung titingnan natin yung verse 1 ulit, no, ipinaalala ni Pablo na kailangan nilang panindigan at kailangan nilang panghawakan ng maigi itong ebanghelyo na ipinangaral niya sa kanila. At ano ba yung ebanghelyo na yon? Na ang Panginoong Jesus daw ay namatay para sa ating kasalanan, na siya ay inilibing at sa ikatlong araw ay muling nabuhay ayon sa kasulatan. At ang ating natutunan din mula sa sermon last Sunday ay yung kahalagahan ng ebanghelyo sa buhay ng bawat mananampalataya at sa buhay ng iglesia. Na lahat daw ng dapat na ginagawa natin bilang Kristiyano, bilang iglesia, dapat ito ay nanggagaling sa ebanghelyo. Nanggagaling doon sa mabuting balita. No, yung dahilan kung bakit tayo ay tinuturuan, kung bakit tayo ay sinasanay, ay hindi lamang para magkaroon tayo ng head knowledge. No, hindi po ganun. Ito ay ginagawa natin upang tayo ay tayo ay i-equip, no, para sa gawain ng ministeryo, para sa pagbubuo o pag-build up ng ating iglesia. And ultimately, upang ipaabot ang ebanghelyo sa mga taong nangangailangan ng kaligtasan. Tingnan ninyo ang verse 5 to 7 sa unang Korinto 15. Ang sabi rito, at siya'y nagpakita kay Cephas, at pagkatapos ay sa 12. Pagkatapos ay nagpakita siyang minsanan sa mahigit na 500 kapatid, na ang karamihan sa mga ito ay buhay pa hanggang ngayon, bagamat ang mga iba'y namatay na. Pagkatapos ay nagpakita siya kay Santiago, pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol. Di ba? Kaya binanggit ngayon na maraming nakapag-witness, maraming nakakita na si Jesus ay muling nabuhay. Kaya pagdating dito ngayon sa ating pangunahing talata sa verse 8, ang sabi ni Pablo, at sa katapusan, tulad sa isang ipinanganak ng wala sa panahon, ay nagpakita rin siya sa akin. Anong ibig sabihin ni Pablo dito sa kanyang sinabi? Ang ibig niya bang sabihin na siya ang pinakamahina sa lahat? Na siya daw ay ipinanganak ng wala sa panahon? Na premature baby daw siya nung pinanganak siya? Abay, hindi po. No, ang gustong iparating sa atin ni Apostol Pablo rito ay gusto niyang ipakita ang grasya ng Diyos sa kanyang buhay. Alam naman natin kung sino si Pablo dati, di ba? Siya si Saul ng Tarsus, isang Pariseo, isang deboto ng Judaism, siya ay tinuruan ni Gamaliel, siya ay kilalang taga-usig ng sinaunang iglesia. Tingnan natin sa Galatia chapter 1 verse 13 to 14. Sapagkat inyong narinig ang uri ng aking dating pamumuhay sa Judaismo, kung paanong marahas kong inusig ang iglesia ng Diyos at sinikap na wasakin ito. At ako'y nanguna sa Judaismo ng higit kaysa marami sa mga kasinggulang ko sa aking mga kababayan. Higit na masigasig ako sa mga tradisyon ng aking mga ninuno. Sorry. Kanina wala akong panyo eh. Dinalhan ako ng anak ko. Thank you, Renee. Alam po ninyo, kung titingnan ninyo dun sa simula sa dun sa aklat ng mga gawa, no, doon sa dulo ng chapter 7 hanggang sa simula ng chapter 8, mapapansin nyo doon binanggit ang pangalan ni Saul. No, isang binatang nagbibigay ng kanyang pagsang-ayon, no, sa pagpatay, no, sa pag-stone to death kay Stephen. Alam nyo, si Saul ay determinadong ipakulong, no? At kung maaari nga ay maipapatay ang lahat ng mga disipulo ni Kristo Jesus. No, tunay nga na siya ay isang kaaway ng ebanghelyo, isang taga-usig ng sinaunang iglesia.
Pero tingnan ninyo kung paano siya pinigilan ng Diyos at binago ang kanyang tadhana. Tingnan natin sa mga Gawa, chapter 9, verse 1 to 6. Samantala si Saulo na may masidhing pagbabanta ng kamatayan laban sa mga alagad ng Panginoon ay pumunta sa pinakapunong pari. Humingi siya sa pinakapunong pari ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco, upang kung siya'y makatagpo ng sino mang kabilang sa daan, mga lalaki o sa mga babae, ay dadalhin niya silang nakagapos sa Jerusalem. Sa kanyang paglalakbay, dumating siya sa malapit sa Damasco. Biglang kumislap sa palibot niya ang isang liwanag mula sa langit. Bumagsak siya sa lupa at nakarinig ng isang tinig na sa kanya'y nagsasabi, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig?" Sinabi niya, "Sino ka, Panginoon?" At siya'y sumagot, "Ako si Jesus na iyong inuusig. Tumindig ka at pumasok sa lungsod at sasabihin sa iyo ang dapat mong gawin." Alam po ninyo, para sa mga disipulo ni Jesus, sigurado ako na ang tingin nila kay Pablo ay mortal nating kaaway. No, yun ang tingin nila kay Pablo. Pero kung titingnan dito ninyo sa verse na ito, sa binasa natin, anong ginawa ng ating Panginoong Jesus? Dahil sa kanyang grasya, dahil sa kanyang awa, ay pinigilan niya si Pablo doon sa kanyang gagawin sa Damascus. And eventually, anong nangyari? Naligtas si Pablo. Pinigilan talaga siya ng Panginoong Jesus upang hindi na niya maisakatuparan yung gusto niyang gawin. At siya ay kanyang iniligtas. Kaya kung titingnan ninyo pagdating ulit dito sa verse 8, ang sabi ni Pablo, "At sa katapusan, tulad sa isang ipinanganak ng wala sa panahon." Anong ibig sabihin niya doon sa ipinanganak ng wala sa panahon? Doon sa Greek translation po, sa wikang Ingles, ang ibig sabihin ay one that was born prematurely or could even mean a miscarriage or a stillborn child. Meaning to say, yung bata na namatay na nung nasa sinapupunan pa, bago pa ito na ipanganak. Ganun daw siya. No, bakit niya kaya inihalin tulad ang sarili niya sa ganung klaseng halimbawa? No? Bakit kaya? Unang-una sa lahat, hindi katulad ng mga apostol na lahat sila ay nakita ang muling nabuhay na Kristo bago pa man siya pumunta sa langit. No? Nag-appear na kaagad ang ating muling nabuhay na Kristo Jesus sa kanila at nakita nilang lahat yan. Naging witnesses sila. Unlike kay Pablo, matagal nang umakyat ng langit si Jesus, ay at saka pa lamang nakilala o nakita ni Pablo ang ating dakilang tagapagligtas. Ibig sabihin yan, nung na-resurrect ang ating Panginoong Jesus, during that time, unbeliever pa itong si Pablo. No? Naghahasik pa siya ng lagim sa mga Kristiyano. Kaya siguro niya sinasabi na parang akong premature baby kung ikukumpara dun sa mga ibang apostol. Alam po ninyo, karamihan sa atin, I could say na nakakilala tayo sa Panginoong Diyos dahil sa dumanas tayo sa isang pagsubok na napakahirap, na wala na tayong pwedeng mapuntahan, kundi ang Diyos lamang. Diba? I'm sure marami sa inyo na makakapagsabi na ganun ang naging experience nyo. No one else to turn to, but only the Lord. No, we went to the Lord para humingi ng solusyon. Para tulungan tayong makawala sa ating matinding problema o pagsubok. Pero si Pablo hindi ganun. Si Pablo, no, gigil na gigil, pasugod papuntang Damascus,
Upang ano? Upang hulihin yung mga Kristiyano, ipakulong at kung pwede nga ay ipapatay. Ganun siya. And before he could even fulfill that desire, sa kalagitnaan ng kanyang daan patungo sa Damascus, ay anong nangyari? Siya ay tinigil. No? Literally, Paul was taken to a halt. No? Tinigil siya ng Diyos sa kanyang gagawin. Alam po ninyo, talagang ang nasa isip ni Pablo noong mga panahon na yon, ginagawa ko ito para sa Diyos eh. No? Kaya meron akong dahilan. No? At kumbaga meron pa siyang kasulatan na nanggaling mismo dun sa mga pinuno ng kanilang pinuno ng kanilang council, no, ng mga Pariseo. Kaya ang akala niya ito ay ginagawa niya para sa Panginoon. Pero yung paniniwala na yon ay kabaligtaran pala. Dahil ang hindi niya alam, ang ginagawa niya ay inuusig niya mismo ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Jesus. Kaya nga, ang sabi ni Jesus, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Alam po ninyo, ang nangyari kay Pablo ay isang magandang halimbawa ng grasya ng Diyos, ng gawain ng grasya ng Diyos. Na makikita natin dito na ang ating kaligtasan ay hindi dahil sa kung sino tayo o dahil sa kung ano ang ating nagawa, kundi ito ay kung sino ang ating Diyos at kung ano ang gusto niyang ibigay sa atin at yan ay yung kanyang grasya. Si Pablo yung pinakahuling tao na iisipin mong ililigtas ng Diyos. Di ba? Meron ba kayong taong naiisip ngayon na siguro ito yung tao na hindi ililigtas ng Diyos? Tapos ang nangyari ay ano? Sa harapan mo. Sinabi pa na, ikaw ipag-pray over mo si ano? Kasi ililigtas ko yan. Ganun ang nangyari kay Ananias. No, inutusan ng Diyos si Ananias, di ba? Tingnan natin dito sa Roma chapter 5 verse 20 to 21. Subalit dumating ang kautusan na nagbunga ng pagdami ng pagsuway, ngunit kung saan marami ang kasalanan ay lalong dumarami ang biyaya. Upang kung paanong ang kasalanan ay naghari sa kamatayan, ay gayon din naman ang biyaya ay makapaghahari sa pamamagitan ng pagiging matuwid tungo sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Yung biyaya dito ay yung mismong grasya. Yung grasya pala kasi is a Spanish word. No? So wala tayong, yung grasya is not a Tagalog word. Ang Tagalog word for grace is biyaya. Pero I think the more accurate term is grasya. No? Unmerited favor. Something that we do not deserve and yet it was freely given to us. Yun ang ibig sabihin ng grasya. At si Pablo, no, he knows what it means to be a recipient of God's grace. No, naranasan niya mismo yung grasya ng Diyos. Dahil nakita niya yung sarili niya na isang makasalanan. Isang taong hindi kaligtas-ligtas dapat, pero iniligtas pa rin siya ng Diyos. Tingnan ninyo ang sinabi ni Pablo kay Timoteo sa 1 Timothy 1:15 to 16. Tapat ang salita at nararapat tanggapin ng lubos na si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Na ako ang pangunahin sa mga ito. Ngunit dahil dito nakatanggap ako ng habag upang sa akin na pangunahin ay maipahayag ni Jesucristo ang kanyang sakdal na pagtitiis bilang halimbawa sa mga sasampalataya sa Kanya tungo sa buhay na walang hanggan. Sabi ni Pablo, he was chief of all sinners. No, siya ang pinakapangunahin sa lahat ng mga makasalanan. Alam mo,
Alam po ninyo, the more you realize how sinful you are, the more you will appreciate the grace of God. Tama ba? No? Hindi po ibig sabihin niya na, sige, sabi mo yan, Pastor George, di gagawa pa ako ng maraming kasalanan para lalo kong ma-appreciate yung grasya ng Diyos. Hindi po ganun ang ibig kong sabihin. Ang ibig ko lamang pong sabihin ay, ito ay upang makita natin yung kagandahan, yung kababalaghan ng grasya ng Diyos. Kaya kung titingnan ninyo muli ang verse 9 sa ating pangunahing talata, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol, at hindi karapat-dapat na tawaging apostol sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Kaya nga nung nagsimulang mangaral si Pablo ng salitaan ng Diyos, marami dun sa mga sinaunang Kristiyano, nagdadalawang isip dun sa kanyang pagbabagong loob, dun sa kanyang conversion. Ay, thank you. Meron na ako, Eric. Thank you. Anyway, pinagdududahan nila yung kanyang conversion. Si Ananias nga, di ba binanggit ko kanina, siya mismo, parang hesitant siya nung inutusan siya ng Diyos na ipanalangin itong si Pablo. Bakit? Kilala siya bilang isang taga-usig ng iglesia. Tingnan niyo sa mga Gawa 9:13-14. Ngunit sumagot si Ananias, Panginoon, nabalitaan ko mula sa marami ang tungkol sa lalaking ito, kung gaano katindi ang kasamaang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem, at siya'y may pahintulot mula sa mga punong pari na gapusin ang lahat ng mga tumatawag sa iyong pangalan. Nakita niyo yun, sinabi ni Ananias dito? Pero tingnan niyo yung naging tugon ng ating Panginoong Jesus sa verse 15-16. Sabi rito, ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka sapagkat siya'y isang kasangkapang pinili ko upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hentil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel, sapagkat ipapakita ko sa kanya kung gaano karaming bagay ang dapat niyang tiisin alang-alang sa aking pangalan. Truly, what happened to Paul was a testament of God's irresistible grace. Yung grasya yung hindi mapaglaban ng grasya ng Diyos. Ito ang halimbawa ito yung nangyari kay Pablo na naging isang halimbawa nung tinatawag natin na God's irresistible grace. At dito sa kaso ni Pablo, tinawag siya ng Diyos upang upang ipangaral at ipaglaganap ang kanyang ebanghelyo sa mga hentil. At ano pang sinabi niya rito? Na siya raw ay daranas ng matinding pagtitiis. Sa ibang version, ng matinding pagdurusa, alang-alang sa aking pangalan. Alam niyo po mga kapatid, huwag niyong isipin na tayo ay tinawag ng Diyos upang iligtas lamang at pagkatapos nun ay tapos na. Hindi po. Simula pa lamang yun ng pagtawag sa atin. At ang bawat isa sa atin, bilang Kristiyano, ay meron tayong purpose, merong layunin kung bakit tayo tinawag. Kaya nga kung titingnan ninyo dito sa Roma chapter 8 verse 28, ang sabi rito, at nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila na mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Mga kapatid, kung nasaan man ka sa buhay mo ngayon, yan ay plano ng Diyos o yung sovereign plan ng Diyos sa iyong buhay. Maaring ikaw ay dumaranas ng matinding paghihirap sa mga oras na ito, pero makakaasa ka. Ito ay kasama sa soberanyang kalooban ng Diyos para sa atin. Alam po ninyo, yung nangyari kay Saul,
Buong akala niya talaga na ang ginagawa niya ay para sa Diyos. No, he was at the peak of his religiosity. No, malalim siya sa Judaismo. Hindi niya talaga ine-expect na magkakaroon ng complete turnaround dito sa kanyang buhay. Imagine, ginamit siya ng Diyos bilang instrumento para sa mga hentil, para sa atin. Kaya tignan ninyo, anong ginagawa natin ngayon? Pinag-aaralan natin yung liham niya. Di ba? Yung sinulat niya sa mga taga-Korinto. Ginamit siya ng Panginoon upang ipalaganap ang kanyang salita sa mga hentil. At yun ay tayo. Kaya kung titignan, puntahan na natin yung ating pangalawang punto, sa verse 10, ang grasya ng Diyos sa ministeryo ni Pablo. Ang sabi sa verse 10, subalit sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako. At ang kanyang biyaya na binigay sa akin ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Sa halip, ako'y naglingkod ng higit kaysa kanilang lahat, bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na nasa akin. Na makikita mo yung emphasis ni Pablo dito sa verse na ito. Diba? Binanggit niya ng 3 beses. Ano yung salita na ina-emphasize niya rito? Yung grasya ng Diyos. No? The grace of God, meaning God's unmerited favor. It is something that we do not deserve and yet it was given to us freely. Alam niyo po, yung dahilan kung bakit tayo nakakapagtipon at nagkakasama-sama upang sambahin natin ang ating dakilang Diyos, ito ay sa kadahilan ng ang grasya ng Diyos ay sumasa atin. At dahil din sa grasya ng Diyos, kaya nabuo itong dakilang pamamaraan ng pagtubos sa atin or the grand scheme of redemption. Alam po ninyo, simula doon sa pagdating ng Haring Mesiyas, hanggang doon sa kanyang pangangaral ng pagsisisi at sa pagbabanggit na ang kanyang kaharian ay nariyan na, at simula din doon sa mga ginawa niyang milagro o himala at sa pagpapagaling doon sa mga may sakit, hanggang sa siya ay hinuli, ikinulong, pinarusahan, pinahirapan, at hanggang siya ay patayin doon sa krus ng Kalbaryo. At pagkatapos niya sa 3 araw, siya ay muling nabuhay. Ang lahat ng ito, mga kapatid, ay dahil sa grasya ng Diyos. This is God's saving grace that is accomplished through the gospel. At wala ni isa sa atin ang karapat-dapat na tumanggap nito. Wala ni isa. Pero ibinigay pa rin ng Diyos sa atin. At yan ang grasya ng Diyos. Efeso chapter 2 verse 8 to 9. Ang sabi rito, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag malaki. Parati na naman nating nababasa ito, di ba? Memorize na nga natin Malinaw, di ba? Tayo ay naligtas dahil lamang sa grasya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Kaya mga kapatid, kaya tayo nandirito ngayon, ito ay dahil lamang sa grasya ng Diyos. Kaya tayo nakakapagsama-sama, nagtitipon-tipon upang siya ay sambahin, ito ay dahil sa grasya ng Diyos. Kung bakit tayo may GFC ngayon, kung bakit buo itong ating iglesia ngayon, ito ay dahil sa grasya ng Diyos. Kaya hindi natin pwedeng ipagmayabang kung anuman ang nagawa natin para sa ating iglesia. Bakit? Dahil ang kadahilanan kung bakit nagagawa natin ang ating ginagawa ngayon, para lalong lumago ang ating iglesia, ay dahil din sa grasya ng Diyos.
Kaya hindi natin pwedeng ipagyabang na, yung GFC, special yan, naiiba yan. No? Kaya siguro maraming pumapasyal at bumibisita. No? We can't do that. No? That's boasting. Diba? Tandaan ninyo, kaya tayo nagkakasama-sama dito, kaya tayo merong magandang lugar na ito. It's only because of the grace of God. Kaya kung babalikan natin yung verse 10, sabi ni Pablo, subalit sa pamamagitan ng biyaya o ng grasya ng Diyos, ako ay ako. Simple lang sinasabi dito ni Pablo, nung binanggit niya yung ako ay ako. Sinasabi niya lang dito, ay kung sino man siya ngayon, ito ay dahil sa grasya ng Diyos. Why? Alam naman natin na he was a persecutor of the church. Di ba? He was a zealous persecutor of the church. And now he is what? He is now a passionate proclaimer of the gospel. Di ba? Yun po ang halimbawa ng gawa ng grasya ng Diyos. Tingnan ninyo ang testimonya ni Pablo mismo kung paano binaligtad ng Diyos ang kanyang buhay. Sa Filipos chapter 3 verse 4 to 8. Bagamat ako'y may dahilang magtiwala rin sa laman, kung ang iba ay may dahilang magtiwala sa laman, ay lalo na ako. Tinuli ng 8 araw mula sa lahi ng Israel, mula sa lipi ni Benjamin, isang Hebreyo na isinilang ng Hebreyo. Tungkol sa kautusan ay Fariseo, tungkol sa sigasig ay tagausig ng iglesia, ayon sa katuwirang na sa kautusan ay walang kapintasan. Gayunman ang mga bagay na sa akin ay naging pakinabang, ay inari kong kalugihan, alang-alang kay Kristo. Higit pa roon, ang lahat ng mga bagay ay inaari kong kalugihan dahil sa higit na kahalagahan na makilala si Kristo Jesus na Panginoon ko. Alang-alang sa Kanya ay tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong basura lamang upang makamit ko si Kristo. No, si Pablo ay tunay na binago ng Diyos. No, imagine kung gaano siya kalalim sa Judaismo, biglang tinalikuran niya ito at sinunod ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. No, this was a sudden and complete turnaround. Kaya nga naging skeptical yung mga sinaunang Kristiyano kay Pablo. Parang hindi sila makapaniwala. It never crossed their mind that he would one day become one of them. No? A person saved by grace through faith. Hindi nila naisip yun. Di ba? Siya yung pinakahuling tao na iisipan nila na maliligtas. Kasi nga inuusig sila, hinahabol sila, gusto silang patayin. And yet, niligtas sila ng ating Panginoong Jesus. Pero alam nyo, yung skepticism na yan, yung pagdadalawang isip o pagdududa na yan, panandalian lang din naman. Kasi after a while, nakita nila yung katapangan at yung sigasig ni Pablo sa paghahayag ng ebanghelyo sa mga hentil. At itong pagiging masigasig ni Pablo para sa Panginoong Jesus ay nakita sa kung paano siya nagpakahirap at nagdusa alang-alang sa ebanghelyo. Kaya kung titingnan natin ulit ang verse 10, sabi ni Pablo, at ang kanyang biyaya o grasya na binigay sa akin ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Sa halip, ako'y naglingkod ng higit kaysa sa kanilang lahat. Alam niyo po ba na 13 sa mga aklat sa Bagong Tipan ay isinulat ni Pablo? No? At hindi lang yun, pati yung Hebreyo, may mga Bible scholars na sinasabi na si Pablo din daw ang siyang may akda noon. But even just for the 13 letters, no, or the 13 books, makikita na natin no, kung gaano katindi ang pagpapakahirap ni Pablo no, para sa Panginoong Jesus, para sa kanyang ebanghelyo. Pero si Pablo ba ay nagyayabang nung sinabi niyang sa halip
Ako'y naglingkod ng higit kaysa kanilang lahat? Sa tingin niyo po ba siya ay nagyayabang? Alam niyo po, hindi po. Bakit? Dahil mabilis niya itong isinaalang-alang sa grasya ng Diyos. No? He quickly attributed this to the grace of God. Kaya niya binanggit yan ay gusto niyang maipakita kung gaano katinding grasya ang kanyang tinanggap mula sa Diyos para siya ay maligtas. Ang gusto niyang i-highlight dito ay hindi yung kanyang ginawa, kundi kung ano ang ginawa ng Diyos sa buhay niya. Kung paano siya binago, kung paano siya nailigtas. Kaya nga ang sabi niya dun sa huli, di ba? Bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na nasa akin. Yet not I, but the grace of God with me. Tingnan ninyo sa 2 Corinto chapter 11 verse 23 to 28. Sila ba yung mga ministro ni Kristo? Ako'y nagsasalita na parang isang baliw. Lalo pa ako na mas maraming pagpapagal, mas maraming pagkabilanggo, ng di mabilang na bugbog at malimit na mabingit sa kamatayan. Sa mga Hudyo ay 5 ulit akong tumanggap ng 40 hagupit. Kulang ng 1. 3 ulit na ako'y hinampas ng mga pamalo, minsan ako'y pinagbabato, 3 ulit na ako'y nawasakan ng barko, 1 araw at 1 gabing ako'y nasa laot, nasa madalas na paglalakbay, nasa panganib sa mga ilog, panganib sa mga magnanakaw, panganib sa aking mga kababayan, panganib sa mga hentil, panganib sa lunsod, panganib sa mga ilang, panganib sa dagat, panganib kasama ng mga huwad na kapatid, sa pagpapagal at hirap, sa mga pagpupuyat, sa gutom at uhaw, madalas na walang pagkain, giniginaw at hubad. Bukod sa mga bagay na nasa labas, ako'y araw-araw na nabibigatan sa alalahanin para sa mga iglesia. No, I'm sure you would agree with me dito sa talatang binasa natin na talagang matindi, no, yung paghihirap at pagdurusa na ginawa ni Pablo alang-alang sa Ebanghelyo. Di ba? Kung nakita natin kung gaano siya kazilos dati, no, sa kanyang paniniwala sa Judaismo, makikita mo rin ngayon kung gaano siya ka-passionate sa kanyang pagmamahal kay Kristo Jesus, sa kanyang Ebanghelyo at sa kanyang mga hinirang. Ito ay tunay nga na gawa ng grasya ng Diyos sa buhay ni Pablo. Di ba, yung propesiya ni Jesus kay Pablo, dito makikita natin sa mga gawa, chapter 9, kahit doon na lang sa verse 16, ano ba yung prophecy niyan? Sabi rito, sapagkat ipapakita ko sa kanya kung gaano karaming bagay ang dapat niyang tiisin alang-alang sa aking pangalan. Alam po ninyo, ito yung ebidensya ng isang taong tunay na naligtas ng Ebanghelyo. Tunay na tumanggap ng grasya ng Diyos. Tunay na naintindihan ang ibig sabihin ng Ebanghelyo. Walang makakapagpigil sa kanya o makakapaghadlang sa kanya sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Kahit ang ibig sabihin man nito ay kamatayan para sa kanya. You see, the more you are being persecuted, the more you grow in your zeal and in your passion to proclaim the Lord Jesus Christ. At ito mismo ang nangyari kay Pablo. Kaya kung titingnan natin ulit yung 2 Corinthians 11, sa dami na ng tawag dito, paghihirap na binanggit doon na naranasan niya. Pero tingnan ninyo pagdating sa verse 28, anong sabi niya doon? Sabi niya, bukod sa mga bagay na nasa labas, ako'y araw-araw na nabibigatan sa alalahanin para sa mga iglesia. Nakita niyo yun? Kitang-kita doon yung puso ng isang pastor, no? Ng isang pastol kay Pablo. Kaya nga katulad ng binanggit ko kanina umaga, huwag niyo pong isipin na yung mga pastor ninyo ay walang problema.
No, na wala kaming mga pagsubok na dinaranas. No, katulad ni Pablo, kami rin po ay may mga paghihirap at pagdurusan na dinaranas sa aming sariling pamumuhay. Ngunit kahit na dumaranas kami ng ganyan, madalas pa rin ang nasa isip namin ay ang kalagayan ng ating iglesia. Yan ay hindi po dahil sa kami ay mabait o magaling o tapat, hindi po. Ito po ay dahil lamang sa grasya ng Diyos. Kaya kung babalikan natin si Pablo, kung wala talaga yung grasya ng Diyos sa buhay niya, imposible na magagawa niya yung lahat ng kanyang ginawa. Na matitiis niya yung lahat ng paghihirap na dinanas niya. Yun lamang ay dahil sa grasya ng Diyos sa buhay niya. Kaya nga ang sabi niya, yet not I, but the grace of God with me. Sa ating huling punto sa verse 11, ang grasya ng Diyos sa Ebanghelyong ipinangaral. Dahil dito maging ako o sila, sa gayon kami ay nangangaral at kayo naman ay nananampalataya. No, bumalik ngayon ulit si Pablo doon sa kanyang panimula, doon sa verse 1. No? At yan ay tungkol saan? Tungkol sa ebanghelyo na kanyang ipinangaral sa mga taga-Korinto. At itong ebanghelyo na ito ay siya rin mismong ipinangaral ng mga ibang apostol. No, and it is through this same gospel that they have believed and were saved. At ang dahilan kung bakit nagbibigay ng emphasis dito si Pablo ay dahil doon sa maling katuruan na lumalaganap ngayon sa Korinto. At ano yun? Na walang muling pagkabuhay ng mga patay. No, kaya kung titingnan natin yung 1 Corinthians 15 verse 12, for next Sunday pa sana ito, pero tingnan ninyo anong sinasabi rito. At kung si Kristo ay ipinangangaral na binuhay mula sa mga patay, paanong ang ilan sa inyo ay nagsasabi na walang pagkabuhay na muli ng mga patay? Hindi po lumihis si Pablo nung itinuro niya itong grasya ng Diyos o isinulat niya tungkol dito sa grasya ng Diyos sa mga taga-Korinto. Hindi po siya lumihis dun sa kanyang topic about the resurrection. No? Nandun pa rin siya. Ang gusto niya kasing ipakita rito ay yung koneksyon at yung kahalagahan ng grasya ng Diyos sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, ang sinabi ni Pablo, di ba? Kung wala ang resurrection, lahat tayo ay we all believed in vain. We have all believed in vain. At kung tatalon tayo dun sa verse 20, ang sabi rito sa verse 20, subalit ngayon si Kristo ay binuhay mula sa mga patay, na siya ang unang bunga ng mga namatay. Binanggit ito ni Pablo upang patunayan na totoo ang muling pagkabuhay. Na tunay na nangyari ang muling pagkabuhay ni Hesukristo, na siya ang unang bunga sa mga namatay. At sa gayoy, kung sino man ang nangaral ng isang ebanghelyo na walang muling pagkabuhay ni Kristo Jesus, yan po ay isang distorted gospel. Yan po ay hindi ebanghelyo. Yan ay isang heresy. Meron ngang babala si Pablo tungkol dun sa mga taong nagtuturo ng ibang klaseng ebanghelyo. Tingnan ninyo sa Galatia chapter 1 verse 6 to 8. Ako'y namamangha na napakabilis ninyong iniwan siya na tumatawag sa inyo sa biyaya ni Kristo at bumaling kayo sa ibang ebanghelyo. Hindi sa may ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan na nanggugulo sa inyo at na nagnanais na baluktutin ang ebanghelyo ni Kristo. Subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo, ay hayaan siyang sumpain. Alam po ninyo, ako ay naniniwala kung bakit binanggit dito ni Pablo yung ebanghelyo. He wanted to make sure
na yung pinaka-foundation or yung pinaka-core foundation or core doctrine ng mga taga-Korinto tama. Kumbaga ay sound. No? Yun ang gusto niyang masigurado. Bakit? Kasi nga meron nangangaral ng ibang klaseng ebanghelyo. At ang tinitira nila is the very core of the gospel. At the very core of the gospel, which is what? The resurrection of Christ. Kaya ito binabanggit ulit ni Pablo. Ipinapaalala sa kanilang lahat. At ang sabi niya, ito yung kanyang babala. Kung sino man, o kahit anghel man daw nga mangaral ng isang baluktot na ebanghelyo, ay ano raw? Siya ay susumpain. Kaya kung titingnan ninyo ulit dun sa verse 11, ang sabi niya, lahat na siya at ang lahat ng apostol ay iisa pagdating sa mensahe ng ebanghelyo. At ano ba yung mensahe ng ebanghelyong yun? Ito po yun, sa verse 3 and 4. Sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat ang akin ding tinanggap, na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan, at siya'y inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Sabi ko nga kanina umaga, if you only have 1 minute to share the gospel, you share these verses. Actually, in 30 seconds, mababasa mo yun, tapos na kaagad. Pero I'm not saying na kailangan pass break. No, if you have the chance to explain better, pero kung wala, talagang 1 minute lang, you share these verses. But yung gusto ko talagang sabihin, alam po ninyo, ang ebanghelyo ay simple at klarong-klaro. Hindi natin kailangan i-complicate ito o kahit i-sugarcoat. You don't need to do that. It's clear and simple. The message is easy to understand. Ano yung message? Na lahat tayo ay makasalanan. At lahat tayo ay patungo sa impyerno. At kinailangan ng Diyos na isugo ang kanyang anak upang mamatay para sa ating mga kasalanan. At siya ay inilibing at sa ikatlong araw ay muling nabuhay ayon sa kasulatan. Mga kapatid, ito yung ebanghelyong ipinangaral. Ito yung ebanghelyo na ating narinig at pinaniwalaan. At katulad nung binanggit o katulad nung nangyari kay Pablo, kinailangan ng Diyos na tayo ay pigilan dito sa ating daan patungo sa impyerno. Lahat na tayo Now, if you look at the Bible, all of us are doomed to hell. Yan yung sinabi ko kanina sa English service. Sabi ko, if people tell you to go to hell, don't get angry. Because the reality is, all of us will go to hell. Yan ang katotohanan. Pero anong ginawa ng Diyos? Dahil sa kanyang grasya, tayo ay kanyang iniligtas. Na kahit tayo noon ay makasalanan pa, si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan. Pangalawang Timoteo chapter 1 verse 8 to 9. Huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon, ni sa akin na bilanggo niya, kundi makipagtiis ka alang-alang sa ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos, na siyang sa atin ay nagligtas sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling layunin at biyaya o grasya. Ang grasyang ito ay ibinigay sa atin kay Kristo Jesus bago pa nagsimula ang mga panahon. Mga kapatid, ang dahilan kung bakit tayo ay nakakatayo ngayon sa harapan ng ating Panginoong Diyos, ito ay dahil lamang sa kanyang grasya. Kung tayo man ay nabigyan ng pagkakataon na magdusa alang-alang sa ebanghelyo, na bahagi naman ito ng ating tungkulin bilang Kristiyano, alam po ninyo, kung kayo man ay nagdurusa para sa ebanghelyo, yan ay isang pribileyo.
yan ay isang pribileyo. It is a privilege. At sa pamamagitan lamang ng kanyang grasya sa atin, ito ang magbibigay sa atin ng kakayanang magtiyaga, no, or magtiis sa gitna ng ating paghihirap. At tulad ng sinabi ni Pablo kay Timoteo, ito ay ayon sa sariling layunin at grasya ng Diyos na ipinagkaloob niya sa atin kay Kristo Jesus. Sa ating pagtatapos, alam po ninyo, habang itong talatang ito ay aking pinag-aaral at pinagmumuni-muni, hindi ko maiwasang tignan ang sarili kong buhay. No, naalala ko kung sino ako noon at kung sino ako ngayon. Kung hindi dahil sa kanyang grasya, malamang ay malayong malayo na ako sa aking tagapagligtas. Maaari akong namumuhay sa walang habas na kasiyahan. No, yung kaninang umaga binanggit ko, living a life of wanton pleasure. Yung iba nagtataka nito, ano yung wanton? Wanton mami ba? O wanton soup? Kaya tinagalog ko na lang. Yung walang habas na na kasiyahan. Alam niyo, kung hindi dahil sa grasya ng Diyos, malamang ako ay patungo na sa impyerno. Ngunit purihin ng ating dakilang Diyos, ang ating tagapagligtas na si Jesucristo. Dahil sa kanyang grasya, ako ay ako ngayon. Isang makasalanang iniligtas sa pamamagitan ng biyaya o ng grasya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ako ay ako ngayon ay hindi dahil sa aking katapatan na makapaglingkod sa Diyos at sa kanyang mga hinirang. Ngunit ang lahat ng ito ay dahil lamang sa kanyang grasya na ipinagkaloob sa akin. At dito sa aking pagtatapos, babanggitin ko pong muli yung sinabi ni Pablo. At naway maging palagi ang paalala sana sa atin ito. At ano yun? Ang sabi ni Pablo, gayon man hindi ako, kundi ang grasya ng Diyos na sumasa akin. Yet not I, but the grace of God with me. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagkakataon na ito. Salamat po sa inyong grasya. Kaya po kami ngayon ay nakakatayo sa inyong harapan dahil sa sakripisyo ng aming dakilang tagapagligtas na si Jesucristo. Salamat po sa inyong grasya at kami po ay nakakapagsama-sama bilang isang iglesia na kayo ay masamba at mabigyan ng karangalan at ng kaluwalhatian. Ang lahat ng ito ay dahil sa inyong grasya lamang. Kaya Panginoon, naway ipaalala niyo po sa amin kung sino kami sa inyong harapan, na kami ay mga taong hindi karapat-dapat na tumanggap ng kaligtasan. Ngunit dahil sa inyong pag-ibig, dahil sa inyong grasya, kami ngayon ay nagkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Binilang ni Apostol Pablo ang kanyang sarili sa mga naka-witness at benefit sa resurrection ni Jesus. Katulad po ni Apostol Pablo, saan pong mga kasalanan tayo sinagip? Anong mga paghihirap tayo sinuporta at binuhat? At anong mga
uri ng serbisyo sa simbahan, binigyan tayo ng Panginoon. Sa lahat po ng mga ito, gayahin po natin si Apostol Pablo sa pagsasabi, "Yet not I, but through Christ in me." Tayo po ay tumayo at mag-respond tayo sa salita niya. What gift of grace is Jesus my Redeemer? There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hold, my hope is only Jesus, for my life is wholly bound to His. Oh, how strange and divine, I can see all is mine, yet not I, but through Christ in me. The night is dark. The night is dark, but I am not forsaken. For by my side, my Savior, He will stay. I labor on in weakness and rejoicing, for in my need His power is displayed. To this I hold, my shepherd will defend me. Through the deepest valley He will lead. Oh, the night has been won, and I shall overcome, yet not I, but through Christ in me. No fate I dread. No fate I dread, I know I am forgiven. The future sure, the price it has been paid. For Jesus bled and suffered for my pardon, and He was raised to overthrow the. To this I hold. To this I hold, my sin has been defeated. Jesus now and ever is my peace. Oh, the chains are released, I can sing, I am free, yet not I, but through Christ in me. With every breath. With every breath, I long to follow Jesus, for He has said that He will bring me home. And day by day, I know He will renew me, until I stand with joy before the throne. To this I hold. To this I hold, my hope is only Jesus. All the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in. Again, to this I hold. To this I hold, my hope is only
May maiksing announcement lang po. Una, I think all of you already know na wala po tayong mga Bible studies. Okay? For this month of December, lahat ay medyo nag-pause muna tayo. We will continue again next year, January. Okay? And then after that, I hope lahat kayo ay excited for this. Kasi meron tayong Christmas service. And this is on December 24. Lessons and carols. Now this is on a Tuesday, Martes, alas 4 ng hapon. And we encourage you to invite your loved ones. But make sure to register. Kasi katulad ng sinabi ko kaninang umaga, no register, hindi pala, ang sabi ko, no ID, no entry. So, no register, no entry. Ha? Make sure to register. Kasi kung hindi, dun kayo sa labas. Okay? That's clear? Anyway. Yun lang, no? Wala nang iba? Okay, sige. Our benediction verse sa Roma 15 verse 5 to 6. Ngayon, ipagkaloob nawa ng Diyos ng pagtitiis at kaaliwan na kayo ay magkaisa ng pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo Jesus, upang kayo na may isang pag-iisip sa pamamagitan ng isang bibig ay luwalhatiin ninyo ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Have a blessed day, everyone. Merry Christmas.